Samantala, patuloy pa ring naglalakbay sina Vargrife at ang kanyang grupo sa kailaliman ng piitan habang walang kahirap-hirap na nililipol ang mga hukbo ng skeleton monsters na humaharang sa kanilang daraanan. Habang abala sila sa pagsisiyasat, isang makapangyarihang nilalang ang muling nagising sa pinakamadilim na bahagi ng lagusan, ang kinatatakutang Lord of Death. Sa mismong sandali ng kanyang paggising, nagpahayag siya ng matinding hangarin na wasakin ang selyong matagal nang nakapigil sa kanya anuman ang maging kapalit nito. Pagsapit ng umaga, matagumpay na nakabalik sina Vargrife matapos ang kanilang masusing imbestigasyon sa ilalim ng lupa. Agad silang sinalubong ni Hirako na nagtanong kung natuklasan na nila ang dahilan ng biglaang paglitaw ng mga halimaw sa ibabaw ng kagubatan. Ipinaliwanag ni Vargrife na nagmula ang problema sa napakaraming undead monsters na namamahay sa kailaliman ng lupa. Gayunpaman, mabilis umano silang naitaboy ni Hakiren kaya naniniwala siyang magiging ligtas muna ang nayon mula sa mga pag-atake ng mga halimaw sa loob ng ilang panahon. Inamin ni Vargrife na nais pa sana niyang siyasatin ng mas mabuti ang mga lagusan upang matukoy ang tunay na pinagmulan ng kaguluhan, ngunit bago pa niya magawa iyon ay tila naging abo na ang lahat ng bakas sa ilalim ng lupa. Habang ipinapaliwanag niya ang nangyari, napansin ni Hirako ang isang batang babae na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Dahil hindi niya ito kilala, agad niyang tinanong kung sino ang bata. Kalmadong ipinaliwanag ni Vargrife na ang batang babae ang mismong pinuno ng mga undead monsters na kanilang nakalaban. Lubos na nagulat si Hirako dahil hindi niya inakalang ang kinatatakutang leader ng mga halimaw ay isa lamang palang maliit na bata. Kalaunan ay nabunyag na ang batang ito ang parehong Lord of Death na nagising sa kailaliman ng piitan. Ayon kay Vargrife, natagpuan siya ni Hakiren sa ilalim ng lupa, pinugot ang kanyang skeleton na ulo, at pinakawalan ng napakalakas na apoy. Sa halip na tuluyang mapuksa, misteryosong nagbago ang kanyang anyo at naging isang batang babae. Kasabay nito, tuluyan rin niyang nawala ang lahat ng alaala tungkol sa kanyang nakaraan. Dahil dito, naniwala si Vargrife na hindi na ito magiging panganib sa kanila kaya hindi niya nagawang iwanan ang bata ng mag-isa sa ilalim ng lupa. Naunawaan ni Hirako ang kanyang dahilan at sumang-ayon na tama lamang na dalhin siya sa nayon. Lumuhad siya sa harapan ng bata at marahang tinanong ang pangalan nito. Mahinang ipinakilala ng bata ang sarili bilang si Oza at inaming wala siyang maalala kahit isa tungkol sa nakaraan niya. Pagkatapos nito ay nabunyag ang kwento ng kanyang pinagmulan. Noong unang panahon, bigla raw nagising si Oza mula sa isang malalim na pagkakatulog bilang bagong Lord of Death. Sa kanyang paggising, wala na siyang maalalang pagkatao kundi ang titulong ipinataw sa kanya. Isang mahiwagang puwersa ang nag-utos sa kanya na wasakin ang mga selyong nakabaon sa lupa. Dahil wala siyang alaala o direksyon sa buhay, wala siyang nagawa kundi sundin ang utos na iyon. Una niyang nilikha ang ilang earth golems. Bagamat hindi malalakas sa pakikipaglaban, napakahusay ng mga ito sa paghuhukay ng mga lagusan sa ilalim ng lupa. Walang tigil silang naghukay hanggang sa matagpuan nila ang isa sa mga sinaunang selyo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Oza ng kasiyahan dahil naniwala siyang natupad na niya ang kanyang tungkulin. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman niyang marami pang ibang selyo ang nakatago sa ilalim ng lupa. Dahil dito, inutusan niya ang mga golem na maghukay pa ng mas malalim. Kalaunan ay natuklasan nila ang isang kuweba na puno ng mga skeleton. Gamit ang kapangyarihan niya bilang Lord of Death, isinailalim niya ang mga ito sa kanyang kontrol at pinilit na tumulong sa paghuhukay. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumawak ang hukbo ni Oza. Nakapagpaamo pa siya ng malalaking nunal upang pabilisin ang paghuhukay ng mga lagusan. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ito nga ba talaga ang tunay na layunin ng isang makapangyarihang nilalang tulad niya. Gayunpaman, dahil wala siyang ibang direksyon sa buhay, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagtupad sa utos na ibinigay sa kanya. Sa loob ng maraming dekada, walang tigil na naghukay sina Oza at ang kanyang hukbo hanggang sa matagpuan nila ang isa pang Blackstone Seal. Labis ang naging pagdiriwang ng lahat dahil sa tagumpay na iyon. Kahit hindi nila alam kung ilan pang selyo ang natitira, nangako silang hahanapin at wawasakin nilang lahat ang mga ito. Subalit bago pa nila maipagpatuloy ang kanilang misyon, biglang dumating si Hakiren at malakas na sinipa ang mukha ni Oza. Matapos ang pag-ataking iyon, tuluyan siyang naging batang babae at nawalan ng alaala tungkol sa lahat ng nangyari. Sa kasalukuyan,
Tinanong ni Natia at ng iba pa kung ligtas nga bang manatili si Oze sa kanilang nayon. Ipinaliwanag ni Hirako na dapat muna nila itong alagaan hanggang sa maibalik ang kanyang mga alaala. Isa sa mga babae ang nakapansin sa pangalan ni Oza at nagsabing kahawig ito ng pangalan ng maalamat na Hero Queen. Saglit niyang inisip kung posible kayang siya nga iyon, ngunit agad din niyang itinuring na imposibleng mangyari iyon. Pagkaraan nito, nagpaalam ang isa sa mga babae upang paliguan si Oza at mabilis namang pumayag si Hirako. Kasabay nito, sina Hirako at Vargrife ay nagpapahinga sa isang mainit na paliguan. Habang nakababad sila sa tubig, binanggit ni Vargrife na kahit wala ng halimaw sa piitan sa ngayon, kinakailangan pa rin nilang isara ang pasukan nito upang maiwasan ang pagpasok ng panibagong mga nilalang sa hinaharap. Gayunpaman, nagpa siya muna silang mag-relax bago harapin ang problemang iyon. Samantala, matapos paliguan ni Ann si Oza, napansin nilang hindi komportable ang bata sa mainit na tubig dahil masyadong sensitibo ang kanyang balat. Upang gaman ang pakiramdam, hiniling ni Oza kay Ann na samahan siya sa paliguan. Pumayag naman si Ann at sumama sa kanya sa tubig. Ngunit naging biglang nakakahiya ang sitwasyon nang pumasok sina Hakiren at Lastitia at nadatnan silang magkasamang naliligo. Dahil sa matinding hiya, agad na tumakbo palabas ng paliguan si Oza habang inaasar sila, dahilan upang mabilis ding habulin siya ni Ann. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na rin maligo si Yuri at pakiramdam niya ay lubos siyang gumon. Ipinaalam niya kina Hirako at Tia na kailangan na niyang bumalik sa kaharian ng Garlic dahil marami pa siyang tungkulin bilang priestess. Nagpaalam sila ng maayos at hindi nagtagal ay tuluyan na siyang lumipad palayo sa kay Nico. Matapos maging payapa ang sitwasyon, nagpa siya si Hirako na siyasatin ang kakaibang Blackstone Seal na nabanggit ni Vargrife. Sa unang tingin ay tila ordinaryong bato lamang ito. Ngunit nang pagmasdan niya ng mabuti ay napansin niyang may kakaibang lilang aura na lumalabas mula rito. Dahil naramdaman niyang may mali, inilabas niya ang makapangyarihang kagamitang pansakahan at hinampes ang misteryosong aura. Sa mismong sandaling iyon ay agad na napigilan ang kakaibang enerhiya. Nang ikwento niya ito sa iba, nalito sila dahil si Hirako lamang pala ang nakakakita sa naturang aura. Sandaling naisip ni Hakiren na tuluyang wasakin ang bato. Ngunit mabilis niyang napagtanto na maaaring gumuho ang buong kuweba kapag ginawa nila iyon. Sa halip, ginawang pait ni Hirako ang kanyang banal na kagamitan at nagsimulang ukitin ang bato upang maging estatwa ng mga Diyos. Naniniwala siyang kayang supulan ng banal na kapangyarihan ng mga Diyos ang madilim na enerhiyang nagmumula sa bato. Matapos ang iskultura, iminungkahi niyang ibaw nito sa ilalim ng lupa upang walang makagalaw rito. Ngunit mariing tumutol si Vargrife. Para sa kanya, napakaganda ng estatwa upang itago lamang sa ilalim ng lupa. Dahil dito, nagpa siya silang huwag na itong ilibing. Hindi nagtagal ay tumulong pa si Vargrife sa paggawa ng iba pang estatwa na magsisilbing panangga laban sa masasamang puwersa. Ilan sa mga ito ay inilagay pa sa ibabaw ng lupa upang magsilbing proteksyon ng nayon. Nagpasalamat si Vargrife kay Hirako dahil pinakinggan nito ang kanyang suhestyon na huwag itago ang mga estatwa. Gayunpaman, binalaan din niya si Hirako na malamang ay mas marami pang lihim ang nakatago sa ilalim ng mga lagusang iyon kaysa sa kanilang inaakala. Pagkatapos sabihin iyon ay nagbukas siya ng portal at nagpas siyang bumalik muna sa hot spring upang maghanda sa susunod nilang ekspedisyon sa ilalim ng lupa. Pagkaalis ni Vargrife, napansin ni Hirako na biglang lumipad palayo si Hakiren nang walang sinasabi. Dahil nagtataka siya, lumingon siya kay Lastitia at tinanong kung may problema ba. Tahimik na humingi ng paumanhin si Lastitia at sinabing pakiramdam niya ay wala siyang naging silbi. Agad namang tumutol si Hirako at pinaalalahanan siyang napakarami niyang natulungang halimaw na mapuksa sa nakaraang labanan. Ngunit ipinaliwanag ni Lastitia na kahit nakatulong siya, pakiramdam niya ay nagkamali pa rin siya dahil nasunog niya ang bahagi ng kagubatan gamit ang kanyang fire breath kahit pinagbawalan siya ni Hirako. Sa kabila nito, sinabi ni Hirako na siya ang tunay na may kasalanan dahil siya ang nagpadala sa kanya sa mapanganib na misyon. Dahil doon ay siya pa mismo ang humingi ng tawad kay Lastitia. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng dalaga at sinabing hindi dapat palaging nagpapakababa ang isang mahalagang tao tulad niya sa pamamagitan ng walang tigil na paghingi ng tawad. Naunawaan ni Hirako ang ibig niyang sabihin at nangakong tatandaan ang kanyang payo. Pagkatapos nito ay pinuntahan niya si Hakiren upang alamin kung bakit ito tila nagtatampo.
Kalaunan ay nalaman niyang nag-aalala lamang pala ito para sa kanyang kaligtasan. Nang makapag-usap sila ng maayos, mabilis ding naayos ang hindi pagkakaunawaan nilang dalawa. Samantala, ipinagpatuloy ni Vargrife at ng kanyang grupo ang paghahanap ng iba pang Blackstone Seal sa ilalim ng lupa. Habang naghuhukay sila, natagpuan nila ang isang hindi pa tapos na lagusan kaya nagpasya silang ipagpatuloy pa ang paghuhukay. Pagsapit ng gabi ay matagumpay silang nakadiskubre ng 3 pang bato. Nang bumalik sila sa ibabaw ay agad silang nagreklamo kay Hiriko tungkol sa nakapapagod na trabaho sa ilalim ng lupa. Inalok ni Hiriko na sasama siya sa susunod nilang paghahanap upang makatulong, ngunit mabilis nilang tinanggihan iyon dahil masyadong mapanganib ang mga lagusan. Sa kabila nito, araw-araw pa rin nilang ipinagpatuloy ang paghahanap sa huling bato. Habang tumatagal nang walang natatagpuan, nagsimula silang magduda kung mayroon pa nga bang natitirang huling bato. Ngunit kahit ganoon, wala ni isa sa kanila ang sumuko. Patuloy silang naghukay hanggang sa unti-unting maapektuhan ang kalagayan ng mga babae dahil sa walang katapusang pagkakakulong sa ilalim ng lupa. Ang matinding pagod at matagal na paghihiwalay sa labas ng mundo ay nagsimulang sumire sa kanilang kalooban. Sa wakas, matapos ang napakahabang paghahanap, natagpuan din nila ang pinakahuling bato. Sa mismong sandaling iyon ay bumagsak na lamang ang mga babae sa lupa sa sobrang ginhawa dahil natapos na rin ang nakapapagod nilang misyon. Pagbalik nila sa ibabaw, agad silang nagtungo sa hot spring upang magpahinga at maibsan ang kanilang pagod. Nang makita ni Hiriko kung gaano kapagod ang lahat, naisip niyang dapat niya silang gantimpalaan dahil sa kanilang pagsusumikap. Ngunit mabilis siyang pinaalalahanan ni Vargrife na marami pa silang kailangang gawin dahil kailangan pa nilang ukitin ang lahat ng batong natagpuan nila upang maging mga estatwa ng Diyos. Nang makita ni Hiriko ang matinding pananabik ni Vargrife sa paggawa ng mga estatwa, sa kanya napagtanto na marahil iyon talaga ang tunay na dahilan kung bakit sabik na sabik itong hanapin ang lahat ng mga bato mula pa sa simula.